Naman niyang buntis ang kanyang ka-live-in partner na si Rachel. Siyempre masayang-masaya po ako kasi first baby po namin yan. Talagang planado po yung pagbubuntis ko, ma'am, kasi yun talaga yung gusto namin. Pero laking gulat niya nung nanganak na si Rachel. Ang baby kasi putim-puti ang kutis, gray ang mga mata, at ang buhok blonde, mestisuhin. Gayong si Eddie, Pinoy na Pinoy. Ako nagulat din po sa itsura ni baby kasi parang hindi naman talaga siya galing sa akin. Ang kapatid ni Eddie na si Bing, ipinost ang picture ni Eddie. Karga ang baby. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Ang kasintahan kasi ni Bing na isang Czech national, nagbakasyon daw pala sa Pilipinas nitong nakaraang taon. Dito na rin nabuo ang mga hinala ng mga makakating dila. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Pinaglihi, eggs, pinalari, check. Parang hindi naman niya anak yan eh. At itinuro na pati ang posible raw na ama ng sanggol. Ang foreigner boyfriend ni Bing, si Michael. Hinalaan nila na ikaw yung ama ng pamangkin ko, sabi ko sa kanya. Pati si kuya ko sinasabing hindi siya yung ama. Dahil sa iba, ang kulay ng baby sa inasahan, dapat na ba talagang pagdudahan kung sino ang totoo nitong ama? Once and for all, pagtatapat ko na Sina Eddie at Rachel nakatira dito sa Pamplona, Cagayan. Kasama ang kanilang 1-month-old baby na si Baby Sed. sabi po ng mga doktor, base sa appearance ni baby, akala nila talaga AFAM yung papa niya. Kasi pagkakita nila sa kanya, yung buhok niya blonde, tsaka yung kulay niya sobrang puti po. Ako nagulat din po sa itsura ni baby kasi parang hindi naman talaga siya galing sa akin. Wala naman pong may lahing Amerikano sa amin. Ang kapatid ni Eddie na si Bing na OFW sa Czech Republic. Nung una, natuwa raw sa itsura ng kanyang pamangkin. Ala ko din! Nakapudi. Grabe mga po na red. Pero matapos i-post ang litrato ng bata, nagsimula raw siyang mapraning. Lalo pa sa mga nabasa niyang komento online. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Parang hindi naman niya anak yan eh. Lalo't nitong nakaraang taon lang kasi, si Bing umuwi ng Pilipinas para ipakilala sa kanyang pamilya ang foreigner boyfriend niya na si Michael. Balak naming mag-reunion. Tapos nung nabanggit ko sa jowa ko na uuwi, sabi niya, it's a good idea para ma-meet ko yung mga family member mo. Si Mikal, nung nakilala ko siya, mabait po siya. Saka kahit alam niyang may language barrier po kami, hindi po siya nahihiyang lumapit sa akin nun. Naroon din ang girlfriend ni Eddie na si Rachel. Si Rachel naman, first time ko palang siyang i-meet ng personal sa parents ko, sa mga kapatid ko. Naging masaya naman daw ang bakasyon ni Bing at Michael sa Pilipinas. At mapayapa rin silang nakabalik sa Europe. Nagulo lang ang kanilang mundo pagka-post ng picture ni baby online. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Sabi nila saktong 9 months daw po. Kaya ang dami pong nagsasabi na nasalisihan nga po. Pero meron nga bang katotohanan ang ichinichismis kina Rachel at Michael? Si Rachel may inamin. Once and for all, pagtatapat ko na At ang boyfriend ni Bing na si Michael, babasagin na rin ang katahimikan. Our relationship with Rachel, it's... Sino nga ba ang tunay na ama ng sanggol? Sinalisihan mo daw yung ipag ko. Sabi niya sa akin, Posible nga bang ang mga magulang na pure Pinoy magkakaanak ng parang foreigner? Ala ko din! Iluluwal na ang maliwanag na sagot sa aming pagbabalik. Ala ko din! Nakapudi. Pinagpiestahan ng mga marites online ang larawan ng mag-amang ito mula Pamplona sa Cagayan. Ang baby kasi
putim-puti ang kutis, gray ang mga mata, at ang buhok, blonde. Gayong ang kanyang ama na si Eddie, Pinoy na Pinoy. Mukhang nasalisihan kayo ng AFAM. Pinagli, X. Pinalari, check. Parang hindi naman niya anak yan eh. Si Bing, na kapatid ni Eddie, bigla ring napatanong, lalo't nitong nakaraang taon, nagbakasyon siya sa Pilipinas kasama ang kanyang foreigner boyfriend na si Michael. May 2025, inuwi ko si Jowa sa Pinas. February 2026, pinanganak si Pamangs. Sabi nila saktong 9 months daw po. Kaya ang dami pong nagsasabi na nasalisihan nga po. Ang ina ng sanggol na si Rachel, may nilinaw. Oo nga't nagkita raw sila noong nakaraang taon ni Michael, nobyo ng magiging hipag niyang si Bing nung umuwi ang mga ito sa Pilipinas. Pero wala raw namagitan sa kanila. Once and for all, pagtatapat ko na hindi naman po kami talaga nag-usap ni Kuya Michael nun, kaya malabong mangyari yun. 3 weeks po pagkaalis nila, 1 month na po yung baby ko po. Nung dumating sila, nandito na po si baby sa akin. Ako yung nasasaktan naman po sa mga sinasabi nila kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. At ang boyfriend ni Bing na si Michael, babasagin na rin ang katahimikan. Our relationship with Rachel, it's only that we met. When I saw her, I shake her hand, and then we don't talk too much. Rumors are not true. It was funny to me. After nung nag-viral, sinabi ko agad kay Jowa. Ang unang sagot niya sa akin, what a nonsense. Tapos tumawa lang siya. Gusto lang sabihin sa mga basher na 100% sure naman ako na si asawa ko yung ama talaga ng bata. Wala nang iba po. Sana po tumigil na kayo sa mga sinasabi nyo kasi hindi nyo naman alam yung totoo. Samantala, si Eddie, 100% sigurado na anak nila ni Rachel ang sanggol. Unang-una po yung lukso ng dugo. Hindi ako nagtaka kasi una po sa lahat, mapuputi po talaga sila. Yung mga pinsan niya, mapuputi din. Saka magkamukha naman po kami. Yung kulay lang po talaga. Siyempre, tao lang din tayo. Nagalit din po ako. Porket maitim na ako, wala na akong karapatan magkaroon ng maputing anak. Ginats ka agad ako. Ang paniniwala ni Rachel, posibleng ang salarin ang kanyang pinaglihian. Mais, itlog. Kasi yung itlog po, di ba, puti. Tapos yung mais naman po, yung parang buhok-buhok niya po is blonde. Pero kung ang eksperto ang tatanungin, ano ba ang kondisyon ng baby? Posible rin bang magkaanak ng parang foreigner ang mga magulang na parehong Pinoy na Pinoy? Ayon sa isang pediatrician, hindi na raw dapat paggumawa ng kung ano-anong malisyosong mga kwento. Si baby ay nagtataglay ng isang kondisyon na ang tinatawag natin ay yung albinism. Ang albinism po ay isang namamanang kondisyon kung saan kulang o wala pong melanin sa katawan. Ang main pigment na nagbibigay kulay sa ating balat, sa ating buhok at sa mata. Wala po tayong scientific evidence pagdating po sa pagkain ng itlog o yung puting mais. Hindi po yun yung nagdidikta ng kulay ng balat ni baby o buhok ni baby. Ang physical traits ay galing po sa genes mismo ng magulang. Ang pinaka-problema po kasi nila is sa paningin. Isa pang problema sa mga batang may albinism is yung sensitive po sa araw. So madaling masunog po yung balat nila. Nagulat din po ako sa resulta, ma'am, kasi hindi ko po inaasahan na may albinism po talaga si baby. Mas aalagaan po si baby. Naayos na rin daw nila Eddie ang gusot sa kanilang pamilya. Nagkausap na kami nila Mikal at Bing at tumihingi nga ng pasensya si Bing sa akin. Gawa nga po nung mga komento ng mga tao kasi nagkamali siya ng caption. So, hindi ko naisip na ibigyan ng ibang meaning. Sorry na ako agad. Sabi ko naman sa kanya, walang mali siya naman yung post mo. Isip lang talaga ng tao yung hindi maganda. Okay kami nila Michael, okay kami nila Bing. Wala naman pong nagbago sa relasyon namin. Sa isang post lang online, pwedeng magpasimula ng kung ano-anong mga kwento o magpalala ng pagkalito. Kaya bago magkomento at bago manghusga, siguraduhin ang pinanghahawakan yung totoo lang. Ala ko din, nakapudli.